Gusto ko lang sabihin na not in defense of BIR but, the reality. Hindi po sa walang ginagawa or iniimbestigahan o kinakasuhan si BIR, marami. Ang problema hindi po sila nananalo sa korte. It only shows na talagang kulang yung mekanismo, yung impormasyon, yung ebidensya to really prosecute and pursue the big time tax evaders. Kaya hindi niyo rin sila masisisi na instead of going after the high risk, the high net worth, the big time, they go mid-level. Kasi doon mas nagkakaroon ng progress tulad nitong mga nakasuhan nila na recently na may nanalo sila sa isang parang beauty product kasi nga less political interference. Pero kasi kapag ito'y connected sa political dynasty or sa mga conglomerates, wala po talagang laban si BIR eh. So I'm just putting it in context, Prof. Again, sabi ko nga Yeah, siguro love-hate relationship kami talaga ni BIR. I'm their biggest critic pero ako din ang talagang defense lawyer nila. So pero kasi naintindihan natin yung situation nila and that's why we're ang explaining na hirap when we eh. say Yes. corporatize the BIR, we are actually really helping them kasi we want to Yeah. upgrade their capacity to be able to do their job, 'di ba? And in fairness, Prof, kaya ako very positive pa rin. Sabi ko nga, it's not that iniiwasan ko si BBM, pero I'm willing naman to talk. Kaya lang kasi sa akin yung pagpunta sa Malacanang medyo parang controversial na kagad siya. Anong ginagawa ni Abraya sa Malacanang? Pero ang Mag-brief. sinasabi ko, 'di ba? Pero Prof, ang sinasabi ko kasi is, wala kasing deadline eh. Pwede natin kasuhan as far as panahon ni GMA, lahat na may unexplained wealth. At ito po talaga, maibabalik natin sa taong bayan. Baka magulat po tayo, mabayaran natin yung 12 trillion natin utang sa dami ng mga ninakaw sa tao, sa kaban ng bayan. At hindi ako nagbibiro, Prof. Ang pinangahawakan ko talaga yung tax code. Sabi ko nga sa'yo, Prof, ako napapagod ako sa dami ng issue araw-araw ng bayan. At talagang ikaw nandun ka sa diskusyon. Ako hindi ko na kaya, yung iba ayoko nang pakinggan, ayoko na intindihin. Sa tax pa lang napapagod na ako, pero sa tax pa lang po, humuhugot din ako ng pag-asa na sana ito yung maging hustisya na sige, even yung mga nepo baby, magpanggap kayo na wala kayong ninakaw. Kahit walang negosyo ang pamilya nyo, kahit minsan hindi kayo nagtrabaho sa buong buhay nyo, pero may daan-daan milyon kayo sa bank account nyo. At ngayon, nangangampanya kayo ng paglilingkuran ng taong bayan, whether probinsya o ang buong Pilipinas. Ang kakapal ng mukha nyo, pero darating ang araw pagbabayaran nyo lahat yan. At hindi ito pananakot o sumpa. May tax code tayo. Malinaw yung tax code. Isang araw lang na magising ang presidente o magkaroon ng pinuno na siseryosohin na habulin lahat ng unexplained wealth. Wala kayong maitatago. Kahit pa dinala nyo yan sa ibang bansa, lahat yan hahabulin at kukunin sa inyo. Ngayon, pag sinasabi ng iba, bakit yung utang ng mga Marcos, etc., wala naman ako sa posisyon para gumawa ng kahit ano. Sinabi ko na sa inyo yung opinion ko pagdating dyan. At just for full disclosure, nagkaroon ng usapan tungkol dyan na kung paano ako tutulong sa gobyerno. Isa din yan sa sinabi ko. Gusto kong maging malinaw sa akin ano ang nangyari doon sa estate tax ng mga Marcos. So hindi na natin pinag-uusapan yan. Marami tayong bagong issue na dapat pag-usapan. Pero kasi yan, medyo talagang komplikado. Kung maalala nyo po, yung huling commissioner na bumanggit niya, natanggal. Diba? Yeah. Hindi lang ako appointed kaya hindi nila ako matanggal eh. Pero sinasabi ko po, hindi sa BBM o Duterte o ano, hindi po tayo po ninakawan. Bakit tayo nag-aaway-away? Ba't hinahayaan natin mahati tayo? Uulitin ko po sa the last 3-4 decades, taong bayan ng ninakawan. Kaya po hanggang ngayon, third world country tayo. Ang baon tayo sa utang habang ang iilan, hanggang ngayon, ang kakapal na mukha, kasama ang mga anak nila na nagpapanggap na hindi nila alam na magnanakaw ang magulang nila. Ninakawan na tayo, niloloko pa tayo. So sana dumating yung panahon na itong tax evasion na to, hindi lang magamit for political masquerade or moro-moro. Kasi sa akin, si Harry Roque, magkano makolekta mo dyan? Ewan ko Pero kay VP Sara, baka, 'di ba? May makolekta ka pa dyan. Pero hindi po dyan dapat nagtatapos. 'Di ba? May issue pa rin ako sa mga Marcos. Si Martin Romualdez, nangunguna sa listahan. Si Saldi ko, kahit nagtatago siya, ba't hindi kasuhan? May mga pamilya, meron pa, imagine mo po pamilya niya na ilabas na niya ng Pilipinas, pero isa po ang malinaw. Hindi Tsaka may po mga lahat ng pera. assets yan, 'di ba? Exactly. Hindi po nila pwedeng ilabas ang mga lupa. 'Di ba? Meron po mga properties dito yan. Puwede niyang Anong ginagawa ng i-sequester at gobyerno? i-freeze at Exactly. i-liquidate Ano in pong favor ginagawa of ng the gobyerno? government.
Prof, wala akong datos pero may nagsabi sa akin na maraming lupa sa probinsya ang mga kinamkam na ng mga Mm, politiko. mm, Na unti-unting mm, ginagawa na ng private resort house, yung iba mm, medyo may entrepreneurial skill, naging business, pero lahat 'to ninakaw, eh. So, may mm, hangganan naman 'yan. Ako naniniwala ako mm. do'n, may hangganan 'yan, Prof. So, yun lang, gusto ko lang sabihin na itong tax evasion issue po ay hindi lang para kay, Sarah at kay Harry. Ito po ay para sa lahat ng magnanakaw. Whether nakaupo pa o nananahimik na, whether inaamin nila, nagpapanggap sila o hindi, lahat po na nagnakaw dapat niyo pong pagbayaran 'yan at ang tax code po malinaw. Oo, kaso sa sinabi mo na yan, Mon, ang natandaan ko at ang pinaka-operative word ay sana magkaroon tayo ng leader who will Mm, actually do that. Kasi napaka-importante po eh. Hindi naman, katulad, binanggit mo na doon sa mga example mo. Kaya ba yung gawin ng BIR na mag-isa lang? Hindi. Kaya ba yung yeah, gawin ng AMLAC, SEC, etc. na mag-isa lang? Hindi. So we have to have a leader who would actually have that vision na i-operationalize to, i-institutionalize to, at may lakas ng loob na gawin ito kasi malinis siyang tao. I yeah. think ang only leader na makakagawa niyan ay una, na-appreciate yan, nakakaintindi niyan, at may political will gawin yan dahil malinis siyang tao at wala siyang tinatago. So, Sa'kin, Prof, sana yung dumating yung araw parang na yun, ano? sa'kin, Prof, tutal pinag-uusapan na yung 2028 election, sana yung iboboto natin kaya niyang ipangako na babayaran natin yung 12 trillion na utang sa paghabol sa mga magnanakaw. 18 trillion. 12 trillion na utang na sa paghabol sa mga magnanakaw. Diba? 'Di ba? Diba? Very concise. Ang dami kasi Or pinapangako sa ano, atin, eh. gamitin talaga yon to elevate and improve yung ating educational system kasi nakakahiya na, 'di ba? Sobrang nakakahiya na. Ang illiteracy rate natin napakataas, 'di ba? Kaya dumadami yung bobo sa comment section. Oo, ita-tax ko na 'yan. Yay! May pangbayad na tayo sa nililista ko yung mga pangalan, eh, 'di ba? Kung sino. Magle-legislate tayo ng bawat tax kapagka may kabubuhan, yung message sa comment section, ita-tax natin sila. Basta ako, believe ako sa'yo. Maraming salamat sa ginagawa mo, Prof. At sabi ko nga, hindi din nagkataon lang na nasubaybayan ko ang mga una mong vlogs at nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkita at magkaroon ng talagang ng advokasya magkasama. At Yes. naniniwala ako na sa tulong mo yung talaga may empower natin yung middle class. And happy birthday kay Senator Bam. Sana Ayaw i-adapt din nga niya yung birthday proposal niya. natin. Oo, Oo, sana i-adapt din oo. adapt din niya yung proposal natin. Kasi sabi ko nga, Prof, mas maraming option dito sa way of thinking na 'to, the better. Okey lang po kung 400, 500 to 1 million, kung gusto niyo 10 million pang exemption, as long as ito po yung way of thinking. And yung sa cut naman, may counter proposal, meaning let's admit first the inefficiency and find a way to Yes. reform it. At saka ano Otherwise, po, it will totally erode our tax system. kailangan din natin maintindihan na may benepisyo, eh, hindi lang tax losses. Kapagka binawasan mo tinaas natin yung threshold ng, income tax exemption. Kasi yan po ay gagastusin din naman natin, 'di ba? I-invest natin sa businesses, gagamitin natin sa edukasyon ng mga anak natin. So meron pa rin po yang epekto sa pagpapalago ng ating, True. ekonomiya. So wag nating isipin na kapagka binibigyan or iniibsan natin yung financial difficulties na nararamdaman ng mga Pilipino ay lagi na lang yang cost sa gobyerno dahil may Correct. positive effect din naman yan. And it's not just a relief or a subsidy, it's our right to Yeah. really enjoy, benefit from our hard-earned money, income. Mm. Na sana nga pakiusap natin sa gobyerno, talagang pag-aralan mabuti paano maging efficient yung ating tax system and administration para hindi lang umasa sa mga manggagawang Pilipino. Kasi in the end, baka hindi na nga kailangan mga ibang bayan ng marami sa atin kasi Mm. lalaki na yung take-home pay kasi liliit na yung buwis na dapat nilang bayaran. And Correct. mas makaka-encourage tayo to really do business in the Philippines na sana Mm. hindi dumating yung point, Prof, na hindi lang tayo offer ng incentive. Pero kaya talaga nating sabihin na mabilis, malinis, 'di ba? At talagang transparent yung proseso Mm. ng pakikipag-ugnayan sa gobyerno at pagnenegosyo sa Pilipinas. Kasi Hindi, right now, mag-dedicate tayo syempre, ng isang episode diyan just for MSMEs and how we can actually grow our economy, and yung experience mo sa investment promotion. Gusto ko ring madinig. And then sige, let's sige, Prof. discuss it on ways
different ways forward, no? Pero yung may naalala lang ako na kailangan nating isama kasi yung proposal sa tax exemption, so 400, 500, and then yung Yeah. suggestion mo to do it 800 the next year and then 1M. 1 And mil. then after natin ma-reach ang 1M, dapat automatic indexation na yun. Para hindi tayo Correct. laging Actually, yun ang naghahabol. nawala eh. Bakit nga ba hindi natin nilagay yung indexation eh? So parang naisip ko nga, nagmadali ba talaga tayo? Hindi ba naisip? Inutakan na naman Nakalimutan ba? tayo. Nakalimutan Sila, lang ba? hindi nila yan mapapansin para over those years na nag-i-inflation. Hindi kasi Prof, pati yung VAT, pati yung VAT threshold, 'di ba? 3 million hindi na makatarungan masyado ng, lalo na sa e-commerce, 3 million is sobrang bilis, sobrang dali. So to say na yun yung threshold, medyo mababa siya. Pero sa akin nga, Prof, sabi ko nga, at dahil nabanggit mo yung MSME, sana hindi tayo tratuhing, ulitin ko lang, sobrang hirap maging mahirap sa Pilipinas. Yes. Na yung gobyerno, ang trato pa sa atin, hampas lupa, na when you talk about MSMEs, bibigyan mo lang ng seminar, pauutangin mo lang, ba't hindi nyo po sila bigyan ng level playing field na they can be a contractor of the government, they can not just get loans, but capital or Create investments. demand. Diba? Why Imagine don't we mo kung package? gagamitan ng gobyerno yung power niya to actually create demand for the products ng MSMEs and the co-ops. Yeah. Napakalaking tulong yan para lumaki yung mga co-ops And natin. since binanggit mo din yung co-op, na parang yung co-op din na abuso, parang party list, na take over din siya ng mga conglomerates o malalaking kumpanya na nagamit yung co-op to avoid taxes and alam mo yun, 'di ba? Parang sa akin ang linaw nung intensyon ng co-op na parang hindi na sila magrehistro hiwa-hiwalay, parang bayanihan, they will use the co-op so that they can be a supplier of big companies or go direct to the market. Pero parang hindi gano'n na nangyari kasi yan nga yung walang dinidiscuss ko nung isang araw sa mga co-op na parang kinikilala natin yung kahalagahan nila sa backbone of the local economy especially, no? Pero hindi lang sapat na halimbawa puro tax exemption binibigay sa kanila, nagtatapos na doon kasi hindi sila lalago nang yun lang yung nangyayari. And naaabuso kasi yung mga iba nagre-rehistro as a cooperative to precisely avoid tax. So iba yung tax evasion sa tax avoidance. Avoidance. But in both Na-legitimize situations, pa yung pag-avoid. you don't pay tax, diba? But sa avoidance, parang may legal cover ka not to pay tax. Pero mahabang diskusyon na naman yan. But I think Mon, dedicate an episode on that, yung usapin ng investment and growing the MSMEs and the co-ops kasi yan yung kailangan din eh. Tama ka eh, tinitreat kasi na basta nagsimula ka ng business parang naka-red flag na yan, di ba? I-audit ka and all. But hindi nila nire-recognize na kapag nag-MSME ka din, yan yung hard-earned money mo at nagte-take ka ng risk na palaguin yan. And I think what we should be doing as government is to minimize that risk, encourage people to do that so that they will grow and they will become bigger. Because if they are bigger, mas malaki din yung economic contribution nila, mas malaki ang employment contribution nila. Saka sa akin, Prof, sana hindi lang tuwing crisis, dapat ang MSMEs, after 2 years na na-prove nila, na na-operationalize nila yung plan nila and all, the government should either give them an interest-free investment or capital or loan na hindi na kailangan pahirapan sa dami ng requirements or kasi maliit nga sila, di ba? And that's the reason why there's still many unbanked Filipinos eh. And honestly, Prof, ang isa din na, I mean, sorry, but problema ko din sa economists is you have too much numbers na in the end naman, ang nagbabangko at nakakakuha ng mga loan and credit line, yung mga mas mayayaman at malalaki kumpanya. Yung mga mahihirap na mas nangangailangan, of course, they don't have credibility. They don't have money. But aren't they the very people na dapat nabibigyan ng financial support, diba?